Kaugnay pa rin po sa usapin ng impeachment complaint, mga kabombo. Makakausap po natin ang isa po sa mga kasama ko dun sa mga naghain ng reklamo kahapon. Ang ikatlong reklamo o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa era si Father Joel Sabalya. Magandang araw ho sa inyo, Father. At welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you for joining us sa Bombo Network News, Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News at kuha po kami muna ng overview dun po sa ating inihain na reklamo, yung laman, yung grounds ng ating pong impeachment complaint, third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Una-una po, naniniwala po kami na meron pong culpable violation ang ating pong pangalawang Pangulo. Yung nga po yung betrayal of public trust at iba pa katulad po ng graft and corruption and other charges, yung supposed misuse of public fund, yung confidential fund from the Office of the Vice President and the Department of Education during her tenure. At ito yung kanyang failure na ipaliwanag yung confidential fund na ginamit sa iba't ibang pamamaraan. At yung mga liquidation ay hindi maayos ang pagkakaliquidate, kaya't ninanais namin na sana sumagot siya. At dito na nagagamit po natin pati po yung kanyang pagbabantang pagpatay sa Pangulo, sa dating speaker at sa unang ginang. Ito po yung aming mga paraan upang ipaalala sa kanya na meron siyang mga paglabag. So technically, parang yung nilalaman din po ng mga impeachment complaint nung nakalipas na taon, Father, may naidagdag ho ba dito? Yes, merong idinagdag, lalong-lalo na po yung accusation po ni Ramil Madriaga na nakikita po namin na meron pong basehan. At sinabi rin nga po ng kanyang abogado naman ni Madriaga na willing naman mag-testify. And I hope lahat ng ito ay mag-corroborate para mailatag natin at maging opportunity. Sabi ko nga kahapon, ito'y maging opportunity talaga sa pangalawang Pangulo. Gamitin niya itong opportunity na ito to defend herself at hindi sinasabing politically motivated, hindi sinasabi na ito ay may pansariling interes o sinuman. Hindi kami mga politiko na kami ay naninindigan bilang mamamayan na meron pong karapatan na malaman ano ba talaga nangyari doon sa pondong ito na. Sinasabi niya kasi noong una, hindi siya binigyan ng pagkakataon. Sana sa pangalawang Pangulo, gamitin niya itong pagkakataon na ito. Ipaliwanag niya, ilabas niya kanyang ebidensya para po matapos na ito. Pero paano ho yan, Father? Kasi ito na yung pangalawang complaint na i-endorso ni dating Senator, no? Ngayon, Representative De Lima. Yeah. Yung pangalawa, yung una, ay in-endorso din nila. And then ito yung pangalawa. So, wala pong conflict of interest dito? Wala naman po kasi tinanong din po namin ang si si Congressman De Lima, wala po sa rules ng Congress na ipinagbabawal po sa kanila na sila po ay mag-endorso ng ilan o isa o dalawa o tatlo na impeachment. Hindi po sila pinuprohibit ng kanilang rules at walang violation ukol dito. Kaya nung kinausap namin siya, si Congressman naman ay atin pong kaibigan, kasama po natin sa laban sa extrajudicial killing at iba pang mga violation naman ng kanyang ama noon, ay kaya mas madali namin siya nakumbinse na endorso itong aming impeachment complaint. Okay. Bob Weber, with your questions kay Father. Okay. Father, batay po dun sa nilalaman din po ng inyo pong reklamong impeachment, sa palagay niyo po ba uusad po ito dun sa Kamara, di tulad po ng nangyari dun sa complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Do you think po na ito po ay ito po ay sufficient in form and in substance na mahalaga pong mga kailangang ikonsidera para hindi po matulad doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na recently nga lamang po ay naibasura? Unang sabihin natin ng pag-usad ng reklamo ay nakadepende sa kalidad ng ebidensya. At kung baka tinuan ng mga batayan, ang pagkapare-pareho nito, ay depende po ito sa appreciation ng ating mga kongresista. Tungkol sa suporta po, umaasa po tayo na makakatanggap ito mula sa mga nakatuon kasi ito sa katarungan, kapakanan ng mamamayan. At ang layunin po nito, ang reklamo ay para sa kabubuti po ng bayan at wala pong personal interest kaming mga nagrereklamo dito. Alright. Ano naman po yung komento po ninyo dun sa mga batikos na hindi daw po dapat nakikialam ang simbahan dun po sa mga usapin po sa gobyerno, especially po dito sa mga ganito nga usapin?
Batay lang po sa ito po, linawin lang po natin na hindi naghangad ng simbahan na pakialaman ang pamamahala ng gobyerno. Ano po? Kundi pagtatanggol sa prinsipyong moral at kapakanan ng mga mahihinang sektor, yung mga voiceless, na sana sila'y nakinabang pero pinakinabangan nila yung pondo na sana'y gagamitin para sa mga, for example, sa Department of Education, ginamit sa ibang paraan. Batay po sa misyon ng simbahan, ipinaglalaban po namin ang katarungan, pantay-pantay na hustisya, bagay na mahalaga rin sa isang maayos na lipunan. Ano po? Ang paglahok namin ay hindi tungkol sa politika, kundi pag-alaala sa kapwa namin na sa pagpapahalaga ng simbahang tiyakin po namin na ang gobyerno ay nagsisilbi ng tama sa lahat ng mamamayan. Katulad, for example, yung binanggit nga po ni attorney kahapon na yung teacher na nagbulsa ng 5,000 pesos, nakulong na. Pero itong ating pangalawang Pangulo ay hindi pa napapanagot at hindi nga makapagpaliwanag. Doon muna sana tayo para po mas maging malinaw sa atin na yung pagkapantay-pantay. We want to assure that our people, the voiceless, at mga marginalized ay mabigyan po ng boses sa ganito pong mga paraan at larangan. Bombo Jen. Father, just out of curiosity, marami po sa mga kasama ho ninyo ay galing din po sa simbahan, may mga kasama ho kayong madre ho kahapon, kapwa ho ninyo mga pare. Ano to, kayo po mismo ang nagsulat doon sa, I think more than 90 yata na page, Father? 98 pages. Oo. Ito ay sa tulong gabay ng aming mga abogado. Ano po? Sila, kasi yung mga technicalities, hindi naman namin linya yan. Pero yung pagkakaalam namin, yung mga ebidensya po na inilatag, bibigyan lang kita ng halimbawa, na yung mga, for example po, yung findings po ng Committee on the Good Government and Public Accountability, yung COA reports at admission po ng Banda Duterte and her staff during the congressional inquiries. Ito po nilagay namin sa dokumento na aming inilatag na laban sa pangalawang Pangulo. And yung ebidensya ho natin, Father, hindi lang siya mga news clippings kasi ito yung isa sa mga puna doon sa complaint against kay Pangulong Marcos. Yung nakalagay doon, mga news clippings na parang hindi raw ho sinusuportahan ng ebidensya. Yung sa inyo, yun yung mga may paper trail, ika nga. Opo, meron pong paper trail ito. Ito nga po yung mga reports ng COA. Ito po yung sa findings po ng House Committee on Good Governance. At the same time, galing mismo sa bibig ng pangalawang Pangulo. Nung kanya pong pagbantaan ang Pangulo, ang Speaker at ang First Lady. Okay. Thank you so much for joining us, Father. Habang umuusad itong atin pong complaint, muli kami sigurong uugnay po sa inyo. Any final message sa mga kababayan po natin, lalo ho sa mga miyembro ho ng Simbahang Katolika, Father? Una, kailangan pa rin magpatuloy po tayo maging moral guidance ng ating pong mga kababayan. Magpatuloy po tayo, huwag tayo matakot. Again, hindi ito political intervention, hindi po ito pakikialam, kundi ito ay moral na responsibilidad namin na nakikilahok sa mga ganitong gawain. Maraming pong salamat at magandang araw sa lahat. Magandang araw po sa inyo. Si Father Joel Zabalya, mga kabombo, isa po sa mga miyembro nitong grupo ko na nagtulak nung third o ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.